Good morning! Good afternoon. Good evening. Sa lahat ng mga listeners, and welcome to Pantry Talks! Pantry Talks. Pantry Talks. Pantry Talks by Potitos Corner. I'm one of the Potitos, Tito Z. Hi, I'm Tito Vitz. At ako naman si Tito B. And I'm Tito G. Mga titos, kamusta naman ang araw natin o linggo, kahit ano man ang kwento nyo, kamusta kayo? Ayos naman, pagod pa rin. Monday na naman. Siyempre. Monday na naman. Okay lang Tapos pagod. na. Siyang salaryman. Parang sahod lang, hindi ba? Iba-iba. Iba-iba tayo ng sahod. Nga pala, iba-iba na tayo ng sahod. Normal ba yun nyo? Hindi normal sa amin. Sa amin is, teka, iniisip ko, 13.28. Mas kakaiba. Wow, weird. Kakaiba. Hindi nyo 10.25, no? Oh, 10.25. Speaking of Tito G. sahod, Normal yata si Tito G. Minsan 15.31? 15.31. 15.31. Ay, normal pa rin yun, par. Normal pa rin yun, par. Yun yung pinaka-normal eh. Yun yung pinaka-normal. Pero pang Quincenas. pinaka-weird yung Quincenas. ask. Pero hindi ko na Pinaka-weird yung pinapansin. akin. Dumadaan lang eh. Uwe. Baka kasi sobrang dami, pre. Sana nga. Hindi na uubos. Sana nga madami. Sana all. Speaking of sahod, no? Maganda ata yung magiging topic natin for today. Wait. So, kung may sahod ka, syempre may trabaho ka. Maliban na lang kung sa ibang paraan mo nakukuha ang sahod mo, no? Hindi ko na alam sabihin kung paano. Pero, illegal. Sa illegal? Pero ngayon may trabaho na tayo, di ba? So, not sure kung tayo nyo ba nung kabataan pa kayo, ito na yung pinangarap nyong maging trabaho. I for one kasi nung bata ako medyo wala pa ako alam sa mundo eh. May sarili akong, pangarap. Walang yun yung buwang. pag-uusapan natin ngayon, no? O yun, walang buwang. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, yung current na trabaho mo, yun yung reality mo ngayon. Like, pag-uusapan natin ngayon yung bata ka, nung naging grade school ka, naging high school ka, naging college ka, ano yung mga pangarap mong trabaho? Paano siya nagbago as time goes by? Ganda usapan yun, no? Kasi I think madami tayong listeners na makaka-relate. Kasi every now and then, magbabago yung pangarap mo. Meron din naman yung iba na straightforward, yun talaga yung naging pangarap nila. And, congratulations man kung sino man yung nakakamit ng ganung pangarap nila na pangarap nila ng bata nila hanggang ngayon. Nice. Yun na yung trabaho nila. So, pero ang pag-uusapan natin ngayon, Sana all. Sana all. Swear. pero pag-uusapan natin ngayon, yung yung... Ipaisip ko nun eh. Sige nga, Tito G, umpisahan mo nga kung ganun. Hindi kasi nung bata ako, wala talaga akong gusto nun. Simula ako nung grade school. Yung grade school, di ba tinatanong pag sa school ano yung pangarap mo maging? Wala kong sinasabi ng astronaut. Genuine na pangarap. Astronaut. Walang malinaw. Hindi, kakaiba kasi siya. Kakaiba kasi diba, nasa space. Pero nung tumatanda ako, siyempre, kung paano yun nakilala, doon ako na-addict sa pag-online games. So parang napalapit ako sa computer. Tapos doon ako napaisip ng high school. Parang kung gusto ko ng something na related sa computer. Kasi nung high school, lagi akong sinusundo eh. After school, mahanap na lang ang lola ko, nasa computer shop ako. Kala ko sa school May ka dalang sinusundo. pamalo. May dalang walis tambo. Ano ka pala sinusundo? Sa Sa computer shop? Tapos doon napaisip. Ano kayo magandang after high school? Pag college kasi, pag high school pala,
doon sa high school kasi meron dong mga mga buwibisitang university, mga ganun-ganun, di ba? Magpapa-exam, ganun-ganun. Tapos meron one time, napaka-weird. Kasi Catholic school yung high school ko nun. Meron dong yung CICM. I-trip ko lang. Walang pumipila dito Ano ibig sabihin? CICM, Catholicism, Catholic, about sa priesthood. Wow! Magpapari ka, pre. Seryoso? Kasi nag-alter server ako nun dati. Kasi Catholic school yun. Ang haba ng pila dun sa mga university. Dito walang pila, CICM, tamad ako. Dito nga muna ako. Tinesting ko lang. Ang ganda. Nung nag-missionaryo ka, pre? Nag-missionaryo ka, pre? Di naman. Muntik na. Ang nakakatawang part nun, di ba, nag-try ako. Tapos nung mga ilang araw, may tumawag pala sa bahay namin. Tapos kinakausap na ako nung guardian ko. Kasi laki ako sa guardian. Alam mo. Seryoso ka? Gusto mo magpare? Nagulat ako yan. So, anong talaga trip mo yun noon, nung panahon na yun? O trippings lang? Tripping siya. Tinamad nga daw siya, pre. Trip lang niya. Yun lang yung motivation niya kasi walang pila. Walang pila Saka Catholic school din. So, parang medyo naiengganyo rin ako. Ganun. Pero muntik na. Kasi yung mga ko nun talaga is about computers, about sa art, yung mga drawing. Tapos last na yun, yung sa priesthood. Pero yung going to college yun. Going to college na yun. Ayun. Ang pinaka-top ko talaga dun sa arts, mag-drawing. Bakit mo tinuloy? Medyo mahal ang fine arts ata nun. So, ang next option ko na lang, Comsci. Mas malapit pa. Sa computer. Hindi ako sa Parañaque yan. Medyo close ang school doon. STI. Sa Sukat. Doon ako na uwi. About sa computers, Comsci. Funny lang doon, after college, hindi ko naman na-pursue din. Kasi yung work. Hindi ko na-pursue yung pagka-Comsci ko. Yung field ko. Nauwi ako sa BPO. Kasi that time, nung pagka-graduate ko, sobrang hype ng BPO nun. Sila yung trending job. Booming. I mean, sa generation natin, talagang BPO naman na talaga yung industry na nag-boom, di ba? Yung generation natin. So, bata pa ako nun So, ngayon naman. Hindi, feeling ko kasi na-stereotype lang yung BPO sa yung term na call center. Kasi di ba parang ibig ng BPO is business process outsourcing? Shared services. Yep. Parang basta in-outsource namin ang bansa, parang BPO na siya di ba? Tama ba ako na-intindi ba? Yep. Hindi siya call center agad. Oo. Alam, yun ang intindi ko kaya... Tama ka doon, bro. Parang call center. Ito, Tito G, no? BPO. Ito, Tito G, tanong ko, kasi sabi mo, sa BPO ka ngayon, tama ba? So, ang tanong ko ngayon is, sabi mo kasi, graduate ka ng Comsci, for the longest time since nung kabataan mo, parang dun yung interest mo, no? Ngayon ba, kumbaga, parang napapaisip mo na gusto mo pa rin mag-pursue towards that, dun sa industry na yon, or settled ka na dyan sa dyan sa current industry mo? Actually, tinry ko na yan nung past few years. Ang problema lang kasi, naisip ko kasi, too late. Para sa back to zero. Kasi kung magsisimula ako from scratch sa talagang new industry, sabi start ka sa mababang salary. Though in the long run naman, mas malaki siya. Inisip ko too late kasi parang kung siguro nasa bata-bata pang age, nasa early 20s, mid-20s, kaya pang habulin. Parang ganun. Fair enough. Isip ko parang nandito na ako, baka ito na talaga yung destiny. Destiny. Wow! It is what it is. Calling. Destiny. Yung calling. Na-calling siya sa priesthood hindi siya tumuloy
Siguro di tayo magkakilala ngayon. Gusto mo ba naisip pre. Di tayo magkakilala ngayon. Yung callings kayo, yung walang pila. Yun yung sign. Pero feeling ko, yun na yun, pre. tatakwil din ako eh. Hindi ka sure, pre. Isusuka ka ng no? Viral twist agad. Ano na yan? Ano tawag doon? Yung parang seclusion. Aalis na siya sa seminaries. Excommunicado. Si John Wick. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Si JB kaya? Baka si JB may ano yan. Hindi ako medyo maangas nga yung sa'yo na astronaut eh. Kasi pag ako tinatanong ako ng bata, ang sinasabi ko lang yung mga classic, mga police, o kaya soccer player, football player. Yan yung mga Kasi diba parang pag ganyan yung mga nakikita mo na sa TV nun, parang yun agad yung naisip mo na maganda, ganyan. Yung expose tayo. Oo, pag bata yung bata. Tapos parang nung mga high school na, yung tipong medyo may isip ka na, may muwang-muwang ka na. Ang talagang naiisip ko nun is maging businessman. Yan. Yung classic lang na businessman, kahit di pa naman malakihan. Yun talaga yung nasa isip ko. Pero wala talagang general na business. Ano yun? Yung walang mastery ba na kunwari business around sales ba ng kung pagkain, hindi. Yung concept lang. No? Walang specific industry pa nun. Kasi pangarap pa lang naman eh. Concept lang ng pagiging businessman. Yun yung pinaka-pangarap ko nun. Tapos yun, come college, nung pilian ng course, namili lang ako dun sa, ng related sa business. So, napunta ako sa economics. Which is na-enjoy ko naman. Ayun, kaklase ko si Vito para sa kaalaman ng lahat. Na-enjoy ko naman. Mas nagets ko yung concept lang ng business. Pero mas natuwa ako nun ngayon sa numbers and statistics. Yun yung pinaka-naaliw ako sa college life ko. Tapos yun, sa ending, tayo, isang research analyst. Sobrang layo, no? Well, related sa business numbers, ganyan. Pero finance. Para sa akin malayo, nasa finance. Pero kasi medyo subjective naman yung pangarap and yung reality mo ngayon eh. Kasi pwede mo sabihin hindi ito yung pinangarap mo nung bata ka. Pero in a way achievement siya compared nung mga panahon na sobrang hirap na hirap ka. Parang masabi mong nakaabot ka sa ganito. May stable job ka. Usapang sweldo, sakto lang para sa isang tao. Kung pamilya, hindi. Pero, pwede na. Di ba? Mga ganun lang. Kasi sa akin, hindi ako nagkaroon ng tipong pangarap na talagang goal na mindset ko, yun yung gagawin ko. More on, lang ako eh. Come what may eh. Ganun na yung mindset ko mula noon pa eh. So, hindi ko na lang tinuloy yung mga tipong police tsaka football player kasi ang hirap eh. Walang football field namin. Walang football field sa Cavite, bro. Meron na rin, bro. Pero naliro lang. Yun yung mga lang. Ang hirap ng police ka, tapos business-minded ka. Yung sinasabi ko, hindi mo alam kung saan gagaling yung pera, di ba? Parang doon mo makikita na grabe ang influence ng nakikita ng bata para sa anong maisip niyang pangarap, di ba? So kung ano ipapakita mo sa mga toddler years ng bata, sobrang halaga niyan kasi isa yan sa magiging foundation. Ako yun yung nakikita ko na pag kinumpara mo yung pangarap sa reality, ano yun eh, scope talaga siya eh. Kasi yun yung scope pa lang na nakikita mo. Yung mga classic, doctor. Kasi actually, ang AirPods ko, for your knowledge, seaman. Pero hindi niya pinangarap na mag-seaman kasi alam niyang mahirap. Ayaw niya kami mahirapan. Suportahan niyo kami. Mag-subscribe ka na at maging bahagi ng aming community.
Kaya hindi rin siya pumasok sa isip ko kahit na, yun nga, nakikita ko na yung AirPods ko, Seaman. Yun. Kahit na ano siya, isa sa mga pina-instill sa akin. So sa akin, mahalaga yung childhood days. Para mas maganda yung mindset mo sa future. So, ayun. Ikaw, Z. Given na, ka, di ba? Manager. Oh! Ito nakakatawa. Alam mo yung bata manager. Nung bata ko, akala ko yung manager, parang, ano ba siya? Parang, siya, parang part of the step-by-step process sa trabaho. Like, for example, kung gusto mo maging accountant, kailangan dumaan ka muna ng ang cashier. Noon yung akala ko. Magka-cashier ka muna, tapos magiging accountant ka later on. Akala ko noon manager ka, magiging businessman ka muna, tapos magiging manager ka, para ganon yung nakakatawa nga kasi ang galing. Kasi ako, hindi naman masyado na-explain sa akin kung ano yung mga ginagawa ng mga trabaho, ganon. Akala ko nga noon, para maging civil engineer ka, maging ka muna, construction worker ka muna. Akala ko ganon. Ako ganun yung yung... Pwede naman, kung gusto mo talaga. Hands-on! Ganun ako ka-innocente noon. Nobis. Ganun ako innocente noon. Pero going back to the topic na pinag-uusapan natin ngayon. Actually medyo volatile yung yung dreams ko. Paiba-iba, parang siguro sa elementary tayo, 6th grade yun. Siguro sa 6th grade na yun, parang nag-iba-iba ako ng pangarap 3 beses o 4 na beses. Bilangin natin mamaya. Parang gano'n. Tapos, dami niya na. Para lang ikwento ko na lang din, come to high school, wala talaga akong parang naisip na course na i-pursue. Medyo confused ako during that time. Ikwento ko rin kung bakit. Ngayon, nung bata ako, ang pinangarap ko talaga is mag-civil engineer. Kasi gusto ko gumawa ng bahay. Yun nga, akala ko mag-construction worker muna, di ba? Pero alam ko noon na akala ko noon is labor work, syempre kasi bilang construction worker nga, tsaka dapat magaling ka sa math. Kasi alam ko noon, parang yun naman yung na-instill, diba? Pag engineer ka, dapat magaling ka sa math. Medyo proud naman ako sa sarili ko na nung bata-bata ako, medyo magaling ako sa math. So, for the longest time, siguro from kinder, grade 1, grade 2, yun yung pangarap ko. Tapos, alaman ko na kailangan magaling ka rin mag-drawing. Kasi di ba may drafting sila? So, anong nangyari noon? Putek pare, sablay naman ako sa drawing. Hindi nga ako makapag-drawing ng straight line na walang ruler eh. Tatabingin yung yung drawing ko. So sabi ko, naku. Mahirap naman talaga yun. May nakakagawa ba na sobrang straight? Meron legit. Legit yun, meron talaga. Meron yung mga art. Galing, kahit nga may ruler ako, hindi ako hindi ko nade-direct nagiging slant pa eh. Imagine nyo, tapos ako magda-drafting. So, yan, medyo past na ako nun. Medyo naging negative. Tapos, parang ang nangyari, yung father ko kasi, ayaw ko man sabihin, pero frustrated lawyer siya. Parang nung bata pa siya, yun yung pinangarap niya, maging lawyer siya, maging abogado. Parang, dahil yung bunso, yun yung in-instill niya sa akin naman afterwards. Pag mag-abogado ka, pag laki mo. Ganun. Parang, I guess yun yung pinaka-longest na parang naging pangarap ko. Maging abogado. Pero, attorney. Pero si Tito G nga altar boy siya eh. Yung brother ko kasi, altar din siya. So, I really look up to my brother during that time. So, sa amin kasi grade 4 ang earliest na pwede kang magkaroon ng club. So, grade 4 naging altar server ako. So, may kaibigan kaming pare noon. Yung parish priest na yon. Since sa kuya ko pa. Yung kuya ko, 7 years yung gap namin. So, imagine nyo, parang sa akin, 7 years kong kilala yung pare na yun. Nung graduate ako ng grade 6, syempre, imbitado siya dun sa gathering namin yung celebration. Tinanong ko siya. Kasi parang napaisip ko rin, magpapare kaya ako, gumanon din ako. Tinanong ko siya, Father, paano mo masabi kung maging pare? Or yung tamang path mo? Sabi niya sa akin, kasi yan, kasi Ilocano, di ba? Ading ang tawag sa akin. Kasi ading ang dyan, dapat may calling ka, yun yung sinabi niya sa akin.
And during that time, sabi ko, wala naman akong calling. Parang naisip ko lang naman. Parang ganun. Kasi, baka yun yung calling. Yun yung calling. Pwede, no? Pero I was under the impression kasi na meron pang more to it. May deeper pa na parang calling talaga, literal. Yung alam mo yung napapanood yung sa sinehan or sa... May sign, ganun. Magpapakita sa panaginip? Mga signs. Hindi naman siguro, but more like, ano ba yun, yung parang enlightenment. Yun na yun siguro. Parang bigla mong naisip na, ay, ganito yung ano. So, alam mo yun, parang ganun yung ano ko, naging ganun yung thinking ko. Sabi ko, naging mindset ko. Sabi ko, wala naman akong ganun na ano. So, experience. So, yun, di ba? Tama ako, 3, di ba? Civil engineer, lawyer, tapos, preschool. Nung high school. Dahil dyan, nung naging first year high school ako, nawalan ako ng path, kumbaga. Hindi ko alam anong gusto kong maging magkatapos. Tapos, so, sobrang daming choice, hindi na nakapili, ganun. Oo, tapos, ano naman pare, ewan ko sa inyo, but I was never introduced to the different courses in life kasi wala naman nagkwento sa akin kapag nagpunta ka sa taon nito, sa school, yung sa universities. Ito yung mga courses, ang dami pala nung nag-take na tayo ng mga university exams ng ng 4th year or 3rd year ba ang earliest. Ang dami pala. Ang daming Bachelor of Science ganito, BSPA ganyan, BS ganyan. Alula. Ito mga to. Ay, nakita ko nga sa Ateneo, management engineering. Sabi ko, ano to? May engineering na management. Ganun pa ako. So, alam ko other term nila yun sa IE, pero IE din yun. Si Jack of all trades. Wala ko alam. So, ang dami. Tapos, I think sa UP iba rin yung pangalan ng accountancy nila eh. Kung tama yung tanda ko iba rin ata yung pangalan ng accountancy. So, ano to mga to? So, surprise ako ng 4th year. So, 1st year, 2nd year, talagang lost ako. 3rd year, ito yung medyo nagkaroon ako ng medyo path, I guess. So, yung kwento ko na lang din ulit, yung kasi 7 years yung gap ng brother ko, di ba? So, ang laki ng mga experience na nabigay ni kuya sa akin. CAT siya, nag-CAT siya noon. So, ako nag-CAT din ako. Corps commander ako noong 4th year. So, parang naisip ko na pumasok sa military noon. Yung father ko, retired military, hindi siya retired, sorry, reservist army siya. Yung pinsan ko na isa, currently brigadier general siya sa army. So, naging pangarap ko rin yun. Pero for some reason, hindi ako nag-pursue. Tingin ko, hindi ko kakayanin yung training. More siguro, ewan ko, parang lang ako nun. Tapos, simula nung 2nd year or 3rd year, kasi si father ko nga, di ba, talagang pinipilit niya ako mag-abogado for the longest time. Eh pagiging lawyer kasi pag nag-aaral ka ng abogado siya is postgraduate siya, 'di ba? So kailangan mo ng undergraduate muna. Ang sabi ng tatay ko, pag si CPA lawyer ka, so pinapaano niya ako ng accountancy. Actually nung time na yon, first time ko lang marinig na merong course na na BSA, Bachelor of Science in Accountancy. That was the first time. I was not really fully sold. Actually, sinabi ko kay kuya noon na ayaw ko. Ang sinabi ko noon, gusto kong sundan si kuya, computer engineering. Sabi ko sa kanya. So parang kinausap ako ni mama na magko-computer engineering ka rin katulad ng kuya mo. Parang gano'n. So, hindi naman niya ako dinidiscourage, pero alam mo yung boses niya na parang kagayahin mo, parang gano'n yung niya. So parang napaisip din ako. So, yun, parang na-lost na naman ako. Tapos, nung siguro around mid of 3rd year, kinausap ako ni kuya. Sabi niya sa akin, dapat mag-decide ka na as early as now, sabi niya. So, binigyan ako ng timetable, like, I think that was August ng 3rd year. Sabi niya, dapat by the end of August, dapat meron ka ng decision kung ano siya. And, ang naging final decision ko is mag-proceed ako sa BSA, Bachelor in Science and Accountancy. So, yun yung mga nakuha ko. Yun doon ako Pero, come college, hindi pa rin ako fully sold. So, unfortunately, naligwak ako sa accountancy, napunta ako sa financial management. So, I mean, I'm not one to say naman na, mas mataas ang mga
graduate sa accountancy sa mga financial management or other courses, pero kumbaga doon na ako na fall back to sa financial management. And even then, hindi talaga ako fully sold pati sa financial management. Hindi ko rin talaga alam anong gusto ko maging Parang ganon. So ginagawa mo na lang kasi for the ano lang, pag-aaral lang gano'n. Literal na go with the flow lang ako. Literal na go with the flow lang ako. I thinking, tapos even after nung graduate ako ng financial management, yung father ko, talagang pinipilit niya ako mag-abogado. And that time kasi nung graduate na, imagine nyo, graduate na ako ng college, hindi pa rin tapos yung yung parang career talk sa akin or career path sa I mean, continuous naman yun, pero in terms of pag-aaral, hindi pa rin tapos sa akin. So parang pinipilit pa naman ng papa ko na mag-abogado ako. I mean, I could have done it, pero I think during that time sobrang napagod ako mag-aral. Sabi ko kasi na gusto ko na lang magtrabaho. Naghanap na lang ako nagtrabaho. Nag-work na ako. Yun yung nangyari. Tapos, after how many years na ba? After more than a decade, is where I am now. Ang dami, no? Ang dami nung pinagdaanan. I mean, ang dami kong sobrang undecided mo, no? Sobrang undecided ako. Sobrang undecided ako. Na pala tayo magkita sa seminaryo. Oo doon kayo naging sobra. Pero tawag nito, honestly, sinasabi ko nga sa misis ko, kung nung bata-bata ako, nakapanood sana ako ng yung mga series sa sa pagiging lawyer. Lately may pinanood ako, Lincoln Lawyer, not sure kung alam niyo 'yon. Sa Netflix. Bago lang. Lincoln Lawyer, ang ganda. Para sa akin, ang ganda. Tapos the earliest one na napanood ko is K-drama, yung War of the Sun, kung familiar kayo doon. Ayun ako, hindi ko na alam 'yun. Tapos another thing is yung yung Law and Order SVU kasi may court appearances din. Parang sabi ko nga sa misis ko, parang feeling ko kung napanood ko yung mga to, baka nag-proceed talaga ako sa postgraduate ng lawyer. Actually. You never know, baka siguro pag 4 years. 5 years. 5 5 years, di ba 5? Kung wala bagsak. Including bar, 5 years. Yeah, 5 years. Tagal pag. Pero pagka nag-work ka kasi, may units ka lang na kung mag-full na lawyer ka lang talaga, baka ganun. Pero may mga kilala kasi ako sinasabay nila sa work, so medyo delay yung law school nila. Kasi piling units lang sila per year. Syempre, ganun din naman Kahit din naman kapag undergrad, di ba? Kung mamimili ka lang ng units, may extend din yung mo. Halimbawa, yung mga nagpa-part-time working student, may extend talaga yun. Kaya hindi lang siya definite yun na 5. Pero kung halimbawa, kung mag-full load ka every year, 4 years yung yun lalabas. Run mo. Yeah, yun yung run. Ang layo no? From civil engineering to corporate manager. Ano naman pakiramdam mo ngayon? Na ganun? Actually, pinag-isipan ko rin yung mga yan Sabi ko, kung nag-aral ako ng abogasya, hindi kami ganito ngayon. Baka hindi pa ako kasal. Number 1, baka wala akong anak. I mean, alam mo yun, kapag if you think about it, there must have been a reason kung bakit talaga hindi natuloy yung mga ibang gusto mong nangyari or hindi ko naman ginustutin talaga, but yung mga options, alternative in the past, diba? So, I mean, ako, pakiramdam, I still feel blessed. Actually, feel blessed naman ako. Feel thankful. Regardless kung ano yung status ko ngayon. But at the same time, binabalik-balikan ko pa rin kung gusto ko mag-abogado. Pag-isipan ko na after 10-15 years, madami nga akong nakikilala dyan na 50 years old, nag-aaral ulit ng abogasya. So, you never know. Pero may nararamdaman ka pa rin regret or remorse? Regret wala. Remorse wala. Siguro ang ang nararamdaman ko lang is parang frustration or disappointment na wala akong alam about the different courses in life, halimbawa, mga ganun, yung different jobs. Kasi, so feeling mo yun yung pagkukulang lang, hindi siya more of sayo. Kumbaga yung resources, yun yung pinakakulang sa'yo that time.
So imagine mo, di ba, sobrang inocente ko. Akala ko para maging engineer ka, dumaan ka mo ng construction worker. Di ba? Akala ko Pero make sense kasi yung logic eh. Actually, dapat nga ganun eh. Kung society... Like push-up, civil engineer na ako. Akala ko nga, RPG ka talaga mag-isip eh. Yes, exactly, parang ganun. Akala ko parang level up talaga, mag-change class ka, mag-change job ka. Akala ko nga para maging pari ka, pagdadaanan mo talaga yung Knights of the Altar, tapos Aladdin ka. Magle-laning ka muna. Akala ko ganun, yung but yun nga. Hindi, pero kasi, kaya ako tinanong yung regret, tsaka remorse. Meron kasi na nagre-regret sila, kunwari, hindi dahil mas malaki yung sweldo nito, pero mas gusto talaga nila yun. And hindi sila nabigyan ng choice. Sa'yo hindi naman ganun, no? Kasi nakapili ka naman eh. Ano lang, wala ka lang resources pumili. Actually, yes. Okay. Totoo yan. Hindi. Ang ganda ng point, ang ganda ng regret eh. Tsaka remorse. Ang ganda ng point mo eh. Hindi ko naisip yun na yung iba, nagkakaroon sila ng regrets kasi naiinggit sila na, ito kong ngayon. Parang, nga no? Yeah. Kasi nabutan natin yung era ng nursing era eh. Buti nga, hindi ako ganun. Diba? Naman yan. Kasi pare, tingin ko nung pag nag-college tayo na by the time na graduate na tayo ng nursing, nag-die down na yung demand. Yun nga eh. Pero diba, may nagkaroon ng era na ganun. Ang dami kong kakilala na ganun. Tapos hindi nila gusto. Pero, well, it's life eh. Kaya tinanong ko yung regret and remorse. Yung mga typical kasi na naririnig ko about sa ganito. Ops. Bago magkalimutan, follow nyo naman kami, parang awa nyo na. At i-share na rin sa mga tropa, kahit sa kaaway mo pa sa social media. Tapos, kung may gusto kang pag-usapan, padala mo sa amin, kami na bahala. Ayos, diba? Actually, yung natin, yung generation natin, yung batch natin, ang ang booming noon na na course is accountancy. Kung tama yung tanda ko. Parang ang dami, di ba? Business courses talaga. Ang daming parang, first year, naalala ko dun sa school namin, first year BSA, 13 classes ang accountancy noon, kung di ako nagkakamali, 1-3. Ganun kadami. Yung school, yung class. Ewan ko pa sa UST, kung ilan sa UST, kung ilan ang accountancy noon. Kasi laki lang population na account. 40 nila yun, UST. Accounting. So, yun. Hey, so that's me. How about you, Bit? Tayo, brother. We have similarities eh. Nandun yung pressure ng magulang. Nandun yung kulang sa idea kung ano ba yung different, what do you call that? Yung career paths natin. So, hindi tayo nabigyan ng chance na magkaroon ng gano'n, di ba? Parang sa atin, sobrang lost tayo man eh, di ba? Swerte pa nga yung mga ngayon, di ba? Meron na silang STEM or hindi ko may gets yung pero di ba? Parang pwede silang yung senior high school. Sila talaga yung swerte kasi makapili sila ng path. So tayo, ang tanda ko lang sa atin noon, electives lang eh, di ba? Electives lang yung parang pinaka-path. Oo. So, yun. So, ayun, makwento ko. Simula nung bata ako, ang pangarap ko, seryoso ako, pre. Pangarap ko maging artista, pre. Bakit? Ka natatawa? Legit ka? Pre. Hindi, pre. Sobrang exposure kasi ng mga artista sa mga bata eh, di ba? TV. Sabi sa inyo, malaking influence ko ano nakikita eh. Interpol ka na sana. Ato, legit to, pre. Kasi, hindi nyo alam, fun fact, meron akong commercial sa Milo. Huh? Basketball. Alam mo yung, kasi, Milo Best. Pero, yung nagdi-dribble lang, gumagawa lang ng drills, pre. Paalang yung kita, pre. Anong taon yan? Anong taon yan? Nahanap ko ngayon. LM ako ng tol eh. So, more or less 2005 to 2009. Somewhere in between. Pero yung nagdi-dribble, alam mo yung nagdi-dribble,
Milo Best. Tapos yung may hawak sa kamay, yung may sinusunod sa kamay na parang something para sa fingertips ka. Hindi, sa fingertips ka lang magde-dribble para hindi ka magde-dribble sa palm. Tapos yung sa may mata para hindi ka titingin sa baba. So yun, nakuha kami doon kasi nag-Milo Best ako dati no elementary. So parang nakuha akong so parang nagka-idea ako parang gusto kong maging artista dahil lang doon, pre. OA, di ba? Pero yung legit hindi ko pangarap yan. Ayoko yan validate yung feelings mo, Brad. Legit na pangarap yan. Bata ka pa naman na nun. Pero ang gusto ko talaga, di ba sa school natin may mga career day. Gusto ko talaga piloto, pre. Simulat sa piloto ng muna? Aeroplano, pare. Aeroplano. Hindi, meron kasi helicopter, di ba? Yung Air Force One. Pag bata tayo, alam lang naman natin. Aeroplano. Commercial planes lang. Commercial planes lang. So, I believe I can fly. Yun, wala eh. Hindi ko alam kung paano nabago, pero pagdating ng high school yun, biglang na-lost na ako. Hindi ko alam kung anong gusto ko talaga. Wala akong idea. Tapos, ito fun fact din ulit. Yung mga tropa ko kasi nung high school. Nakatawa ka na agad. Ginaya ko lang sila, pre. Entrance exam sa UST, pre. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Pero may influence na ako ng pre. May influence na ako ng father ko. Gusto niya engineering talaga. Kasi siya sa engineering firm siya eh. Construction, yung alam mo yung gumagawa ng mga pundasyon ng buildings, yun. So gusto niya, doon niya ako ipasok. Tapos meron nga silang program na in-house, yung in-company na pag-aaralin kasi sa Italy for masters or specialization ng pundasyon. Wow. Ayun. Libre lang yun dun sa kumpanya. So, ayun. Pero, hindi ko talaga trip eh. Pero, wala. Yung mga tropa ko puro engineering yung pinili. So, nakigaya ako. So, ayun. Either civil or mechanical. So, first choice ko talaga mechanical. Kasi, ang akala ko sa mechanical engineering, related sa kotse. Yung puro kotse lang talaga. Pero hindi, related naman, pero hindi puro. Oo. Ang puro talaga pala, automotive. Kasi yun, mahilig kasi ako sa sasakyan, di ba? So akala ko, yung mechanical engineering, pure automotive, kotse lang siya. So, hindi pala. Pero yun yung naging first choice ko. Makasingit na ako dyan. Sorry, makasingit na ako. Naalala mo yung tropa ko nung binyag ni yung anak ko. Hindi pala, basta yung naalala nyo yung may sasakyan na na Toyota, yung two-door. 86? Oo. 86. Kung naalala nyo, Nipi. Mechanical engineering din. Exactly ganyan na ganyan din yung rason niya. Kaya kasi gusto niya, kasi mahilig siya sa sasakyan. Exactly yun. Oo. So, akala din niya na kotse. Pero anong feel niya? Amazing enough kasi sa sasakyan sa ngayon. Yung... Pwede naman kasi talaga. MG. Well, at least. MG siya. Well, pero hindi lang purely kagaya ng automotive. Pero ang mechanical... Mamimili ka pa rin in the scheme. Kasi sa F1, sa F1 yung mga engineer nila, mechanical engineer. Oo. Kasi pag mechanical ka, pwede ka sa dam, pwede ka sa aircon, ref, yung mga systems ng aircon nila. Mga ganun, di ba? Machine, ganyan, no? Pwede ka sa propellers, tapos yung hydro, pwede ka rin sa energy. So, yun. So, going back. Yeah, sorry. Ayun, di ba? Di ba, kinopya ko yung tropa ko. Alam mo yun, napabulakbul tayo ng college. Tapos, yun ang regret ko. Ang naging regret ko, ako naman, naging regret ko na hindi ko siya pinursu talaga. Pero, in my heart, gusto ko pala talaga yun. Yung engineering. Yun naman ang pinagkaiba namin ni Z. Yun naman ang nag-regret ko. Tapos,
Pero aside from engineering, gusto ko rin yung business. Pero hindi ko sure yung akala ko yung business courses magkakapareho lang. So hindi pala. May iba-iba rin siyang parang, 'di ba? We have marketing, we have business operations, we have economics. So parang nung nire-research ko yung mga operations management, parang ang ano naman ito, parang ang dali lang. So parang feeling ko generic Pero hindi, sorry sa mga business management graduates. Pero parang opinion ko lang to. Pero parang so parang naisihan ako. So parang sabi ko, parang gusto ko yung medyo challenging. Yung medyo maraming math or numbers. So doon ako sa economics, 'di ba meron doon statistics, tulad nga nung parang mga analysis siya. Gulat nga ako yung economics, meron pala siyang trigonometry. Yun, nadalian ako ng trigonon kasi may trigonong engineering, di ba? So yun. Then yun, doon ako nag-shift to business, finance. So yun, di ba, from pagiging artista, then naging pilot, tapos nung high school, yun nga, engineering, then napunta ako sa finance, sa economics. Ang regret ko lang talaga, yun nga, hindi ko na-pursue yung engineering, pero sobrang dami pala niyang pwedeng puntahan. Parang ang dami niyang field na, pero kung if ever naging mechanical engineering ako, siguro ang iperpursue ko ring industry is yung sa mga kotse. Yan talaga. Parang, pero ang angas di ba, Tony Stark, mechanical engineering yun. General nga kasi yun, pre. Ang mechanical talaga. Pero yun, marami siya. Naisip ko tuloy itanong. Mamaya, sagot na lang din kayo. Kung bibigyan tayo ng second chance, kunwari, given yung knowledge natin, ipapasa natin sa batang ikaw, tingin mo anong ipo-pursue mo? Sige, unahin na natin si Tito G. Pare. Ready din. Kunyari, meron tayong pare. Kung meron tayong time machine. Hindi kahit hindi naman time machine. Kumbaga, ikaw talaga, kakausapin mo yung batang ikaw, tapos ibibigay mo lahat ng nalalaman mo. Bibigyan mo siya ng kodigo ng cheat sheet, ganun. At anong itutuloy mo, tingin mo, yung batang ikaw? Parang bumalik si Doctor Strange. Parang ganun. Ito na yung magiging karanasan mo pag ito pinili mo. Parang ganun. Siguro pero tingin sa ako, fine arts talaga. Yun talaga yung trip ko nun drawing. Stig. Hindi mo ayaw mo ng Arky? Di ba Arky somehow related sa Hindi, ang pinagkaiba ko kasi sa inyo, ayoko ng numbers. Numbers din yan. Maraming number. Ano lang talaga, yung solid na drawing lang sa arts. Mga ganun. Pero maganda yung art talaga na. Art talaga, visual arts talaga. Visual arts, ganun. Pero maganda yung nagpe-painting na abstract mga ganun. May ibig sabihin pala ito mga ganun. Speaking of dagdag ko lang dyan sa fine arts. Pwede kang malaki din kitaan dyan pag ka, yung, ang tawag doon, yung freelancer. Tapos mga clients mo US, yung mga nagpapagawa lang ng website, web design, graphic artist, laki ng kita nila. Marami akong friends na ganyan, paldo. Ganyan yung pinsan ko, grabe. Hindi siya, hawak niya yung oras niya. Kung kailan niya lang trip. Sana. Grabe. Yung pinsan 6 digits. Pinsan ni Kumari. Kailangan niya ng pera. Graphic artist sa OF. Laki ng 6 digits. Legit. Malaki talaga, pre, legit. Sana, OF. Malaki bigayan siya, ganun. Tapos yung isa ko pang legit. Yung isa ko pang pre,
alam niyo yung digital playground. Yun yung isa kong kakilala pa. Doon siya. Graphic artist siya nun. Tsaka, siya din yung gumagawa ng mga posters. Yun. Nasa US siya eh. Kasi ngayon yan ang booming era eh. Nasa digital age na tayo eh. Kaya hindi talaga not surprising. Kaya din talaga mga pumapal ng industry. Fair enough. Fine art city ito, G. Ikaw, B. Yung Star Wars yun. Yung Star Wars yung nag-design. Isang poster doon. Ako, di ako magpupulis kasi kurakot eh. Mahirap na i-mix. Siguro ako, kung kunwari mapapasa ko talaga yung knowledge, about sa business pa rin ako, pero iba na kasi parang alam ko na yung knowledge nung tinake ko na course eh. Siguro mga tungkol sa marketing or accounting ganun. Pangdagdag knowledge lang. Tapos siguro that time, magbi-business na talaga, magtatayo talaga ako ng negosyo. Feeling ko yun yung nice. Given na napasa ko yung knowledge ko sa ngayon, sa batang ako, baka ganun yung gagawin ko. Power. Sobrang rational yata ang sagot ko, pero ganun talaga. Business pa rin. Ikaw, Uzi. Sa'yo, medyo marami kang pinagpilian eh. Baka mas undecided ka pa rin. May tanong lang ako dyan. Yung ano ba yung qualify lang natin? Like, you will have all the resources ba? Kumbaga, knowledge lang. Kasi resources, kasama pera dyan eh. Knowledge. Oo, ikikwento mo lang kumbaga sa batang ikaw eh. Kumbaga, Kaya natanong ko kasi like halimbawa ngayon kasi kung lahat ng resources nandiyan pati yung yung resources for you to succeed in that role medyo weird pero totoo lang gusto ko maging sabihin ko na lang din gusto ko maging baseball player. Pinanis mo yung football player ko gusto mo baseball. Gusto ko baseball player. Pare sobrang fan na pala ako sa baseball. Since nung medyo bata-bata ako. It's just that dito sa Pilipinas kasi hindi sikat ang baseball, di ba? Kaya tinanong ko, nandun yung resources. Kasi kung nandun yung resources na, halimbawa, may baseball field dito, may baseball sport talaga na legit, di ba, na ina-advertise. Pwede ka mag-succeed eh. Tapos punta ako ng US, di ba, para maging baseball player. Yan na tanong ko. Pero kung knowledge lang ang itra-transfer, mag-proceed ako ng civil. Civil engineering. So, civil ang pipiliin mo. Very nice. Akala ko talaga, opinion ko lang, akala maglo-lawyer ka. Yun din eh. So, talaga, medyo, akala ko rin eh, lawyer. Medyo na-shock ako doon. Mag-civil ako. Bakit talaga? Lawyer ka pero Dota player. I-enlighten mo kami bakit. Kasi nga, lawyer kami lahat na Bakit civil? Siguro kung fresh graduate ako halimbawa 10 years ago, 12 mga decade ago, sasabihin ko lawyer. Pero ngayon kasi kaya tinanong ko kung ano yung maipapasa knowledge kasi ngayon natandaan niyo naman 'di ba na nagpagawa ko ng bahay 'di ba tapos parang ganun yung parang track na ko na gagawin ko sana na maging contractor, gawa ng bahay, ibebenta. So, alam mo 'yun, nandun yung naging parang nung ginagawa yung bahay parang alam mo yun na ko nung bata ko 20 years ago 30 years ago na at kahit pala na hindi ako nag-civil engineering nandito pa rin ako sa stage na papagawa ng bahay parang ganon. I mean lahat naman tayo eventually parang gusto mo din talaga magpagawa ng bahay at some point but the fact na nakikita mo na kasi like, parang naisip ko how nice it would have been kung ako yung engineer ng sarili kong bahay. Diba? Parang gano'n. Kaya umabot ako sa gano'n. Pero kung halimbawa, wala pa ako dun sa panahon na nagpapagawa ng bahay, tapos tinanong niyo ako yan, baka sabihin ko lawyer. Okay, na-gets. Kasi nga, may knowledge ka na nung nagpagawa ka no? Yes, exactly. Kumbaga na trial and error, so... Yes. Kaya nung sinabi mo yung knowledge yung matatransfer, okay, alam ko na yung sabihin ko. Kasi wala naman ako knowledge sa wala naman ako knowledge sa lawyer at maging abogado. So, Lincoln lawyer lang, sure. Hindi ako sure kung magiging succeed ako. Kaya tinanong ko rin kanina kung lahat ba ng resources na kung for you to succeed. Mapapasa, ako.
Kung career, halimbawa, lawyer. Pero kung halimbawa, kung anything under the sun, sabihin ko talaga magbe-baseball player ako. Ayos ah. Ikaw di mo lamang sports kasi si Vito, basketball, ako, football, si baseball. Sports ko. Wala akong sports eh. Wala akong sports ah. Pinaka-sports ko. Pang fine arts ka talaga, Bads. Yung sports ko na dati. Chess. Yes. Snake and ladders. Snake and ladders. Sports mo luck-based pa, ano? Ikaw na, Beats. Ano naman ang sayo? Kung mapapasa mo ang galing mo ngayon. Pare, anything under the sun, same. Basketball player, NBA player tayo, pare. Asa ka natin? Diba? Kumbaga, ipapasa mo. Inspired me pare. Gym routine yung ipapasa mo para maging. Baka dapat kalaro mo na si LeBron. Brony. Doon nagsimula yun sa Milo. Sa Milo ba? Dribble. Pero kung hindi siguro knowledge yung ibibigay ko, pare. Advice. Ako advice. Advice lang. Ano yun? Ano yan? Yung sarili mo. Advice yung sarili ko ba? Huwag kang tamarin, huwag kang bulakbol. Ayusin mo yung choices mo sa buhay. I-pursue mo yung engineering, ganun. Kasi... so technically, engineering pa rin. Kung, diba? Yun naman yung sinabi ko rin, diba? Nice. Very nice, very nice. Bakit kasi sabi mo kanina, di ba, parang mechanical mo is, yung mechanical engineering ka is, parang afterwards doon mo naisip na gusto mo pala. Na gusto mo pala. Okay naman. Ganun naman talaga eh. Nasa huli mo talaga malalaman madalas. But life happened eh. Di ba? Meron tayong mga choices na mali pala. So yun, be wise lang. Hindi, doon ka matututo kasi. Mahirap din naman hindi ka magkamali. Kasi pag sobrang tanda mo na tsaka ka lang magkamali, traumatic sa'yo yun. Oo. Kaya minsan okay hindi ka matututo. Kasi umpisa eh. Yep. Pero hanggat kaya iwasan. Nice. Andiyan na ibang tao para yung pagkakamali nila, maiwasan na natin. Ginamit yung iba. Joke lang. Kaya maganda rin talaga kung may mga tropa kang mas patanda sa'yo or parang mentor mo, yun. Mentor mag-advise sa'yo. Actually, ang ganda nga sana kasi nung time namin, dun sa school namin, may isang time nagpunta yung senior namin to discuss their experience sa first year college. Nagpunta sila. Ayos yun. Ngayon, naisip ko, sana pala meron ding, sa US ata meron sana meron ding career talk, kumbaga. Parang may ganong symposium or seminar, event, whatever, sa schools na, they get different people from different industries. Sabihin nila yung mga careers nila, paano sila, parang experience nila, para din matuto yung mga soon-to-be college students kung ano yung path na pupunta nila, lalo yung mga undecided, katulad sa amin ni Beats, diba? Katulad namin ni Beats na yung kwento namin. Would have been nice kapag may ganun. Kasi ang naalala ko lang na nagkaroon kami ng seminar or maybe talk, yung mga schools, nagpunta Ateneo sa amin noon, nagpunta ang Lasal, Lata, and UP. And actually, nagkwento lang sila kung ano yung school nila, ano yung achievements nila, ganun. Pero, wala talaga yung career na ito yung courses na meron kami. Ito yung differences ng mga courses. Pag graduate ka, ito yung pwede yung trabaho. Ganun. Walang ganun eh. It's more like pinagyabang lang talaga nila kung ano yung meron sa school nila. Flex lang. Flex. Ng education. Ganun naman talaga no? Minsan kasi, hindi lang siguro sila na brief ko ano sasabihin. Kaya yun na naging focus nila. Flexing pala. Ano lang sila, nang engganyo lang sila na pumasok ka because of kaya baka pinopromote lang talaga yung school nila. Hindi, yun nga parang pinopromote lang. Education naman. Kung anong nasa puso mo, sundin mo. Oo nga pala guys, baka di pa kayo naka-like and subscribe. Ngayon na yung pagkakataon. Pindutin nyo na yan.
This has been Pantry Talks, kung saan ang kwento namin ay pwedeng kwento mo rin.